Hello, magandang araw, magandang gabi. Isang manglupalop kayo ng mundo ngayon napadpad aking mga minamahal na kababayan at maging ang sa ating bansang Pilipinas. Magandang araw, magandang gabi sa inyo dyan. At welcome ulit kayo sa aking channel, Norbrave Heart Vlog. At kung bago man kayo sa aking channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, like at mag-share. At pakihit na rin ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video aking i-upload. So bago natin simulan itong pagbibigyan natin ng reaction dito sa video na to, na pag-interview kay Vice President Sara Duterte, ay pasadahan muna natin itong dalawang dating magka-vibes na magkaharap sa kainan, magkaharap sa plato, nagkakumpukan ang kanilang kutsara at saka plato sa kanilang masayang kainan, sa hapagkainan, pero ngayon ay nagtatapunan, naghagisan na ngayon ng kuro-kuro ukol dito sa issue ng pumutok na, ang sabi nga ng ating former President Roa Duterte, na ito daw ay bangag at kumakain ng asin. At dito nga, hinamon nga ni dating kanyang Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez na magpatingin na to, kung talagang wala siyang tinatago, magpatingin na sa sambayan ng Pilipino, na magpa-testing na siya, mag-undergo na siya sa hair follicle drug test para makita kung totoo bang siya ay gumagamit o hindi. Pero alam niyo kung anong sabi ng ating presidente na si Bongbong Marcos? Ayaw daw niya, ayaw daw niya. Dahil ang sabi niya ay wala naman daw yan sa, it has nothing to do with the public trust. Hindi ba? Anong nothing to do, di ba? Kasama na yan sa public trust, yung pagsagawa mo ng pag-undergo mo ng hair follicle drug test, di ba? Paano masabi yan, Mr. President, na it's nothing to do with public trust? Kasama yan. Kung totoo talagang malinis kayo, wala kayong ginagawang masama, ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino na, ito, nagpatingin ako. So, magkaroon kami ng tiwala sa'yo. So, huwag mo sasabihin na it's nothing to do with public trust. Nagkakamali kayo dyan, Mr. President. So, halatang halata, dahil dyan sa pagtanggi nyo, pag-reject nyo sa panawagan na yan, na yung dating na mag-undergo na kayo sa hair follicle drug test, nag-deny kayo at nireject nyo, Mr. President, parang sinabi mo na rin na tama yung aming hinala na ikaw ay kumakain ng puting asin. Maliwanag na yan. Dahil kung malinis ka talaga, i-call mo talaga yan. Ngayon, nireject mo. So parang sinabi mo sa amin na ngayon na guilty kayo sa ibinabato sa inyo. Di ba? Kasi kung meron nag-akusa sa akin ng ganyan, para patunayan ko sa kanila, magpatingin ako. Ngayon, kung resulta ay mali, ano kayo ngayon? Di ba? So ngayon, ay dito na tayo dadapo ngayon sa ating bibigyan ng konting reaction. Kung maalala nyo mga minamahal kong kababayan, nakaraang taon, ang ating Vice President Sara Duterte ay nanggaling siya sa Japan at nagsalita siya sa harap ng ating mga kapwa OFW doon, na tinanong siya kung siya ba ay magra-run o iko-consider ba niya ang pag-run ng presidente sa 2028, at ang sagot niya ay iko-consider niya, at doon naman ay nagpapalakpakan natin mga kapwa OFW doon. Sa kanilang tuwa, at ako rin, natutuwa rin ako. Alam niyo kasi tayong lahat ay gutom na gutom tayo sa continuity ng ating nakaraang presidente na si former Roa Rodrigo Duterte. Tayo gutom. So gusto natin yung continuity na yon, yung build infrastructure na nakikita natin, yung kumusta naman kaya yung subway ngayon? Balita ko natigil daw yon. Kasi paano kasi hindi titigil pag natapos yon sa pamumuno ng ngayong administrasyon, sa kanyang pamamahala, credit doon sa nakaraang presidente. Dapat wag na isipin yun. Ang isipin ay kung paano mapagana ang ating bayan. Dahil kawawa naman tayo. Tayo lang nahuhuli sa buong Asya. Tayo na pag-iwanan Kasi walang katapusan na pamumulitiko ng mga politiko. Okay, so ngayon pakikinggan natin itong na interview kay Vice President Sara Duterte, kung paano niya sinagot at kung paano niya pinaliwanag na i-consider niya yung 2028 bilang pag-run ng presidente. Noong January, pumunta akong Japan. Na-meet ko yung ating mga overseas Filipinos na nakatira na doon, nagtatrabaho doon, at marami sa kanilang mga pamilya ang nandito sa Pilipinas. At tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028, at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering
running in the 2028 presidential elections. Okay! So, yun, sagot na yung ating Vice President Sara Duterte. I-consider daw niya ang pagtakbo ng presidente sa 2028. So, excited na tayo dyan, di ba? Napaka-excited natin. Dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, Yun. dapat baguhin. So, isa na dyan yung mga, alam niyo, tatlong problema ng ating bansa eh. Yung unang problema dyan, yung krimen, di ba? Nakikita natin ngayon, nakikita natin sa ating mga wall na dumadaan sa ating mga wall sa FB na kaliwat ka ng gurguran, di ba? Nakakawa, mga bata, mga matatanda ay biktima ng mga gumagamit ng puting bato, kawawa. Yung ibang pangalawang problema nating bansa na ngayon ay talamak. Talamak. Ito yung paggamit ng puting bato, talamak. Yan ang pangalawa sa problema ng ating bansa. Okay? Pinakapangalawa yan, nasabi ng minsan nakakatawa rin ang sabi ng ating pinakamataas, ang ating PNP chief na si Marvel, sabi niya, hindi naman daw makonsider na mga adik yung mga gumagamit, mga kumakain ng puting asin. Dahil ang paraan, yan lang ang kanilang paraan para lang magpahaba ng mga oras. Kaya nakakalungkot, ganun ang sasabihin ng ating PNP chief, di ba? Kaya ngayon kaliwat ka ng krimen. At ang pangatlo, ng problema ng ating bansang Pilipinas, kaya nalulugmok tayo at wala nang malayo, napapag-iwanan tayo sa buong Asia, yung paano naging progress, ay itong kaliwat ka ng pagnanakaw ng mga politiko. Kawawa ang bansang Pilipinas sa mga politikong ganito. Kaya dapat lang na Duterte pa rin ang magiging presidente natin sa 2028. Go tayo dyan. Kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region, at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun. Sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Vice President Sara Duterte, please, wag mo nang pag-iisipan. Wag mo nang pag-iisipan yung makipag-cooperate ka sa ngayon 25 na election kung sino man yung gusto mong itaas ang kamay, dahil sure ako dyan, Vice President Sara Duterte, na kung sino may tataas mga kamay, mananalo yan. Believe me, believe us na mga sumusuporta sa inyo, sa inyong magandang political brand of leadership. Naniwala kami dyan sa inyo na mga Duterte, kayo lamang ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya malaki ang may tutulong mo, Vice President Sara Duterte, sino may tataas ang mga kamay na tatakbo ngayon 2028. Maniwala ka. Alam nyo, Vice President Sara Duterte, kung papansinin nyo, sa lahat ng mga comment, sa yung mga reaction, comment sa social media, yung mga nasa administrasyon, pag sila'y nagsasalita, pansinin mo, lahat mas malakas yung tumatawa, o di kaya nalulungkot, kaysa nag-heart o nagla-like. Yan lang ang pansinin nyo, aming Vice President Sara Duterte. Pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yon. Kaya pag-iisipan ko kung anong participation ko sa darating na 2025 election. Okay. So, yun, narinig natin ang pag-interview sa ating Vice President Sara Duterte sa pagkakaroon niya ng pag-consider niya sa pagtakbo sa 2028. At nasabi niya rin dito ay ngayong 2025 election ng bilang Congress, nasa local at saka national ng Senado, ay pag-isipan niya kung sino yung kanyang suportahan, kung ito ba makakabuti o hindi. Pero para sa atin, makakabuti sa sino mang iyong itataas ang mga kamay. At ngayon, ay panunurin naman natin tong, alam nyo, nakakatawa kasi
si Trililing, mga akbayan, si Shelo Magno, nanawagan sila ng anti-corruption rally. At isa doon ay ang impeachment ni VP Sara Duterte. At nakakatawa dahil nanghakot sila ng mga tao. At ito nga, panonoodin natin. Ito nga, tinatanong ng itong reporter na to ng Rappler. Shout out sa Rappler. Ito ay courtesy sa'yo. At alam ko, umaasa ka kung anong isasagot ng mga taong ito na yung tinatanong na umaasa kang magiging positibo na magiging side dyan sa nagrarally. Pero mukhang hinakot lang pala sila. Hinakot lang. At ngayon, pakikinggan natin. Taga Muntinlupa po. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nahablot lang po kami. Nahaplot ba? Hinakot. Magkano kayo binayad sa kanila dyan? Ano po? Nagtatawa na yung mga tao, no? Halatang wala sa kanila, wala sa isip, sa kapuso kung ba't andyan sila, di ba? Hindi nila alam eh. Parang ano lang to eh, parang yung mga tumatayo lang sa kalye, sa kanto na, oy, kayo dyan, sumakay na kayo. Tapos sabay tanong nila, saan tayo? Basta sumakay na kayo, libre kain, may pamasahe pa kayo pa uwi. Hindi man na pinaliwanag sa kanila kung anong gagawin nila, di ba? Wala, hindi pa mapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Nagugutom. Mahirap nga na magsalita ng taong gutom, di ba? Aha. Kung mapansin nyo, di ba nagkakantsawan sila? Hindi nila alam kung ano sasabihin nila. Kasi nga, dinampot lang sila sa mga kanto eh. Mga tambay ito eh. Mga kwentong, yung mga mahilig sa mga kwentong barbero sa kanto na nakahubad, umiinom ng pampalakas daw, yung energy drink na hindi naman nagtatrabaho kundi tambay lang. Saan nakita? Sa Pilipinas ka lang makita ng mga taong ganyan. Di ba? Uminom ng energy drink pero wala naman trabaho. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Kailangan namin malumanay eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung malumanay group. Napasama lang kami rito, boss. Tingnan nyo, napasama lang pala eh. Ano yan? Hinakot lang sila. So, kanina pa ho kayo nandito? Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam eh. Kung kailan eh. Alam nyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? So, tingnan natin kung ano yung sasagot nila ngayon. Alam nyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing eh. Hindi pala alam kung ba't andyan sila. Maliwanag. Trillanes, Shelo Magno, at Castro. Ano na kayo ngayon? Nanghakot kayo ng tao para merong dadalo dyan sa inyong anti-corruption rally ko, no? Na-impeach pa si VP Sara Duterte dahil sa corruption. Anong patunay nun na merong na-corrupt ang si Vice President Sara Duterte? May patunay ba kayo? Wala. Di ba? Hindi nyo alam? Ay, ba't po kayo naandito? Sila mo na, boss. Nagugutom pa eh. Oy, Trillanes, Shelo Magno. Castro, pakainin nyo muna to. Nagugutom sila, hindi sila makasagot. Grabe naman to. Ano na? Parang nilangaw yung rally ah. Nagugutom pa. Anong pangalan nyo po, sir? Anong pangalan nyo? MY. MY. Anong apelido po ninyo? Dimagi ba? Kita nyo?
Pati ang Batang Quiapo, nadami pa dito. Si Dimagi ba eh. Kawawang Dimagi ba nadami pa? Anong spelling ho? Dimagi ba ho? Dimagi ba? Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Thank you very much po. So, kayo po. Kawawa tong kawawa tong media ng Rappler eh. Wala silang nakukuha ang tamang sagot. Inaasahan talaga nilang meron silang makuha sagot dito na yung ayaw kay BP Sara Duterte o di kaya impeach na niya kasi ganito ang reason. Wala silang makuha yung healthy na sagot, wala. Bakit po kayo nandito ngayon? Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Sinama. Maliwanag na hakot to eh. Hakot. Nakikita naman, ebidensya naman yun eh. Hindi naman magsisinungaling itong mga taon to eh. At saka hindi nila alam yung kanilang pinagsasabi. Tinatanong sila, hindi nila alam yung kanilang isasagot, di ba? So maliwanag talaga. Mga to eh, mga nasa kanto lang to, mga tumatambay, nadadaanan. Oy, sumakay na kayo. Dito na kayo. Kami bala sa kinakain nyo. At meron kayong pamasahe pa uwi. May pang merenda pa. Ganon. Aha? Sinama lang po kami. Nino? Ano namin, kagawad. Ng inyong kagawad. Alam nyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi po. Pero laban ito kay Sara Duterte. So bakit ka naandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong pangalan po ninyo? Reynaldo. Reynaldo, ano po? Dimagi ba? Dimagi ba na naman? Dimagi ba? Ay, nako. Rinaldo, Dimagi ba? Kawawa naman tong Dimagi ba na dami pa dito. Thank you very much. So, galing kayo ng Muntinlupa. So, mga kasama Galing Muntinlupa. Alabang siguro yan. natin, galing Muntinlupa, dalawa sa kanila ay hindi naman daw talaga nila alam na ito ay laban kay Sara Duterte. Nandito sila sa rally ngayon sa May People Power Monument para ipaglaban ang impeachment. Ang problema, yung panawagan nila na anti-corruption rally at pro-impeachment kay BP Sara Duterte. Itong mga taon to ay walang kaalam-alam sa kanilang pinaggagawa. Walang kaalam-alam sa anumang ginagawa nitong mga organizer ng rally na to. Basta pinasakay lang sila, sumakay kayo dito, libre kayo sa kain, bibigyan kayo ng ganito, pagkain, pamasahe, may pang merenda pa, ganun. Hindi nila alam kung bakit sila andyan eh. Ito bang itatapat nyo sa rally nung peace rally nung INC nung nakarang taon? Ito bang itatapat nyo? Ito tapat nyo, Shelo Magno, Trillanes at Castro? Ito bang itatapat nyo doon sa millions na yon nasa iba't ibang bahagi ng bansa nagsagawa ng peace rally? Ang labo. Oh. Okay, so mga kababayan, minamahal kong kababayan, please naman, bago natin ito bitawan itong ating pag-react video na to, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para mag-update kayo sa anumang video ang aking upload. Maraming salamat, ingat lagi dyan, safety first!